Mga ka-viewers, ang gagawin po natin ngayon ay ang simple at madaling sundan na paggawa po ng pattern ng pantalon sa aming sariling paraan po. Gumuhit na po ako rito ng diretsong pahabang guhit at sa ibabaw naman po nito ay iniskwalado ko na po. Ginuhitan ko na rin po. Mahalaga po ito na dapat nating gawin na eskwalahin para po sa mga beginners, para ang pattern po natin ay pantay at hindi po tabingi. Nag-uumpisa po tayong sumukat. Ito po ay wala po itong sukat, basta iniskwalado lang po natin ito para dito po ang pinaka-umpisa natin. Ito po ang pinaka-waistline po natin. Ibabawas po natin mula sa guhit na to ang 1 1/2 inches. Ito pong 1 1/2 inches po ay para po ito sa ating paha ng pantalon o yung pinakalapad po ng ating paha. Ibabawas na po natin dito. Itapat lang po natin yung 1 1/2 inches po dito sa ating guhit. At mula po dito sa pinaka center natin, center front, ito na po yung pinaka center front ng ating pattern, ay mag-down po tayo o bumaba po tayo ng 6 1/2 inches para sa ating hips. Ito po ang ating hip line. At mula pa rin po dito sa ibinawas natin na 1 1/2 inches, ay magbaba naman po tayo ng 10 inches para sa ating crotch. At yung ating length ng ating knee na mula pa rin po dito ay 22 inches. At yung ating full length ng ating pants ay mula pa rin sa 1 1/2 na binawas ay 38. Dito po ay magdadagdag na po tayo ng 2 inches na allowance. Pwede rin 1 1/2 kung formy sa tela po ninyo, ay imamark na po natin ito para po ito sa tupi ng ating pantalon paloob. Iskwalahin ko rin po ito o guguhitan, at pagkatapos po ay isusunod na natin yung ating mga measurement. Naguhitan ko na po itong ating mga ginawang sukat ng ating hips. Sinulatan ko na rin po ito ng hips. At ito po yung sa crotch natin para sa mga beginners ay hindi po kayo malito. Ito po yung ating knee at yung bottom at yung ating allowance. Dito po sa linya ng crotch, dito po natin susukatin yung ating thigh. Ang ating thigh ay 21 inches. I-divide po natin yun sa 2. Yun po ay 10 1/2. At dun sa 10 1/2 po, hahatiin lang po natin yung sa dalawa. 5 1/4. Yung 5 1/4 po ay dito natin ilalagay sa center line ng ating pantalon. Kaya yung 5 1/4, lagay po natin dito. At sa kabila rin po, yung 5 1/4, bali yun po ang 10 1/2 na sukat. At dito po ay mag-uusog tayo ng mula po dito sa pinakadulo na sinukat natin na 5 1/4, ay mag-uusog po tayo paloob ng 1 1/2 inches. At kung ano po yung natira dito sa center mula sa 1 1/2 inches hanggang center, yan po ay 3 3/4. Yun din po ang ilalagay natin sa ating waistline. 3 3/4. Pero dito po, bago natin to i-connect, ay magpapasok po tayo ng 1/2 inch. Kaya po tayo nagpasok ng 1/2 inch para po maging maganda po yung lapat ng ating pantalon kapag ating suot. Lalagay din po tayo dito, magbababa rin po tayo ng 1/2 inch dito para sa ating waistband.
para sa ating waistline. Ito naman po, kaya naman po tayo nagbaba rito ay para po maganda po yung forma ng ating pantalon sa harapan, yung ating pinaka waistband. Guguhit ko na po ito, i-connect ko na. Ito po yung in-adjust natin na 1/2 inch. At ito po yung ating pinaka rise o yung ating pinaka front crotch. Paglagay din po tayo dito ng 3 inches pataas. Ito po ang magsisilbi nating front rise. Gumamit po tayo ng French curve para po maiporma natin, maiguhit natin ng maayos yung ating front crotch. Isunod naman po natin yung sukat po ng ating waist o yung ating baywang. Ang ating baywang na sukat ay 29 inches. Divide lang po natin yun sa 4 at yun po ay 7 1/4. Mula po dito sa binaba natin na 1/2 inch ay dito po tayo sumukat hanggang dito po sa linyang ito na ating unang ginawa ay doon po natin itapat yung 7 1/4. At saka po natin i-connect. Guhitan lang po natin. Ganyan din po dito. Mapapansin ninyo, hindi pa po tayo sumukat sa ating hips. Mamaya po ay susukatin natin yan, papakita natin yan sa back pattern. Susunod po natin ay yung dito naman sa ating tuhod o sa ating knee. Ang knee width po natin ay 16 inches. Yung 16 inches po, ito po ay sa amin lang po ito na pamamaraan. Yung 16 inches po ay babawasan natin. Yung 16 inches po ay kabuuan na po yun ng tuhod. Ngayon po ay babawasan natin ng 1 inch yung 16 inches. Bali 15 na po yun. Hahatiin po natin sa dalawa. Magiging 7.5. At yung pinakagitna ng 7.5, yun po ay 3 3/4. Yun po ang ilalagay natin sa pinaka-center ng ating pattern. O yung ating center na ating pants. Yung 3 3/4 ay ilagay po natin, mark po natin dito. At dito po ay yung 7.5 inches. Kaya po tayo nagbawas ng 1 inch ay sa paggawa po natin ng back pattern ay doon po natin ilalagay yung 1 inch half na binawas natin, bali 1 inch po yun. Gayon din po dito sa ating knee, ang width po ng ating knee ay yung bottom, ang width po ay 13 inches. Yung po ay kabuuan na rin na sukat na lapad ng ating laylayan with 13 inches. Magbabawas din po tayo doon ng 1 inch, bali magiging 12 inches po yun. Na kapag hinati po ninyo sa dalawa, yung po ay 6 inches. At yung 3 po, na pinaka-center na 6 inches, ay tatapat din po ninyo dito sa center na guhit natin. Mark lang po natin. At saka po natin guhitan yung ating side seam at yung ating inseam. Connect lang po natin. Gayon din po dito. At dito rin po ay gumamit tayo ng hip curve
para po sa ating inseam. At sa side seam po natin, i-connect na po natin ito, yung ating pinaka side ng ating tie. At gamitan lang po natin ng magandang kurba para po maganda yung ating side seam. Ito na po yung ating front pattern. Ngayon, sa ating front pocket ay mula po sa side seam, sa gilid ng ating waist ay pumasok lang po tayo ng 1.5 inches. At yung pinaka-opening po ng ating pocket ay 6 inches. Mark lang po natin. So, i-connect lang po natin yung ating linya. Linyahan po natin. Ito po yung ating front pocket. At dito po, sa ating paggupit ay gupitin po muna natin ito ng ating hem allowance. Gupi po muna natin. Para po sa ating paggupit, pag tinahi po natin yan, ay hindi po nakukulubot yung ating lapat ng ating tupi o ng ating tupi ng ating pantalon sa loob. Gugupitin ko lang po ito at pagkatapos po ay isusunod na natin yung ating back pattern. Sa paggawa po ng back pattern, ang magiging guide po natin ay itong ating front pattern. Dinikit ko lang po para hindi po gumalaw. In-extend ko na rin po yung mga linya na mga sukat po natin. Ang binawas po natin kanina na 1 inch sa ating front pattern ng tuhod ay dito po natin ilalagay sa magkabilang dulo ng ating tuhod ay ilagay po natin yung sukat na half inch. Dito po natin idadagdag sa magkabilang seam at pag sinukat po ninyo yung tuhod natin ng front pattern 7.5 at dun natin nilagay sa dinagdag natin, ang kabuuan po nito ay 16 inches din po. Ganon din po sa laylayan, ay idagdag din po natin sa magkabilang seam yung half inch na binawas natin sa, yung 1 inch na binawas natin sa harapan. At pag sinukat po natin yung 6 inches na front, at dinagdag po natin dito sa guhit natin na half inch at half inch dito, ang kabuuan po ay 13 inches na laylayan. Ngayon po ang sukat natin. I-connect lang po natin yung ating laylayan hanggang dito po sa tuhod. Ayun din po dito sa kabila. Dito naman po sa ating linya ng ating throats ay magbabalang po tayo ng 2 inches. Ito po ang magiging sukat natin para sa ating hita o sa ating thigh. Sa ating pinaka waistline ay pagdagdag lang po tayo ng 1 1/2 inches. At gumamit po tayo ng French curve
connect lang po natin. Dito sa ating knee hanggang dito sa ating crotch. Dito po sa ating hita o sa ating thigh ay sukatin po natin yung front pattern natin, 9 3/4. Yung kabuuan po ng ating harapan. Ang sukat po ng ating thigh ay 21, kaya yung 9 3/4 ay idagdag po natin dito kung saan yung 21, ilagay po natin dito sa side seam at ilagay po natin yung 9 3/4 po dito sa inseam. At saka po natin i-connect yung ating inseam na tuhod hanggang dito po sa ating crotch. Napapansin nyo, chinek po natin ang ating hita at sakto po yan sa sukat na 21 inches. Sukatin po muna natin yung ating inseam. Kung ano po yung sukat ng ating inseam na 12 1/8 hanggang dito po sa dulo, ay ganun din po ang sukat dito sa back pattern ng ating inseam. 12 1/8 din po. Para pag tinahi po natin ay pantay po yung ating pantalon na sa loob ng inseam. At dito rin po, kung ano po ang sukat nito, dito po, kung anong sukat po nito, ayun din po ang magiging sukat natin dito sa labas o sa side seam po natin. Sukatin din po natin yung ating front hanggang sa waistline na 10 5/8. Ganon din po dito sa back na side seam. 10 5/8 din po. Para makuha po natin yung ating crotch dito, yung back crotch, ay dito na natin susukatin yung ating hip. Ang hip po natin ay 35, ang kalahati po noon ay 17 and a half inches. Kaya dito sa 8 and a half na sukat ng ating hips, ay dito natin ilalagay yung 17 and a half. At i-mark po natin dito sa likod. Lagyan muna natin ng konting mark yan para hindi tayo malito. Ito po yung front natin na hips na 8 and a half. At pagkatapos po, yung 8 and a half na sukat ng hip na front, ay idadagdag naman natin yung dito po na back na 17 and a half na kalahati ng hip. At kung saan po tumama yung 8 and a half, ayun po ang ating mamarkahan. Bale, ito po ay gagamitan natin ng French curve para makuha po natin yung ating likuran na back crotch. So, walain lang po natin ng kaunti. Saka po natin ikorte yung ating back crotch. Ito po sa pinaka-ibabaw ng ating waistline, dito po ating front na waistline, ay magdagdag lang po tayo ng 1 1/2 inches. Para po dito, mai-connect natin yung ating back waistline.
para masiguro natin na tama yung ating kabuuan ng ating crotch na front and back, ay sukatin po natin. Double check natin yung kabuuan crotch natin na 23. Ibawas natin yung 1.5 inches dito para doon sa waistband. Sukatin lang po natin dito. Pantay lang po natin. Dito sa back crotch. Ito po yung 13. At dito po ay magdagdag pa rin tayo ng 1.5 inches para doon sa paha. Para po makuha natin yung 23. Yung 23 inches na crotch. Ngayon po, sa mga beginners, kung kulang o sobra kayo dito sa crotch, ay pwede naman po kayo magdagdag dito. Kung sobra naman, ay pwede naman po kayong bumawas ng kaunti para po sa inyong crotch. At dito naman po sa ating waistline, ng back waistline, na ang 1/4 po ay 7 1/4. Ayan po yung 7 1/4. Plus half inch po, kaya 7 3/4 po ito. Ito po ay ma-adjust nyo rin kung kulang o sobra po kayo. Pwede po kayo pumasok ng kaunti o lumabas na kaunti. Dahil ito naman po ay sakto. Dahil ang ating dart ay half inch lang po. At ito po ay 7 3/4. Hatiin lang po natin sa gitna para sa ating back dart. At mula po sa gitna ay magsukat lang po tayo ng tig 1/4, 1/4. At mula po dito sa pinaka-center ay sumukat lang po tayo ng 2 1/4. Skwalahin lang po natin. At mula naman po dito sa center, ay sumukat naman po tayo ng 2 3/8. Dahil ang pocket length ay 4 3/4 po. Dahil itong ginagawa natin pattern na small po yung sukat. Kaya ilagay lang po natin sa center yung 2 3/8. Gayon din po dito para maging 4 3/4. Litan lang po natin. At half inch po yung lapad ng ating back pocket. Dito po ay itaas natin po ito ng kaunti dahil magpi-pleats po ito. Dahil dark po ito. Kaya magkakaroon po ito ng kurba. Yan po. Kaya pag ginupit po ninyo, ay ito na po ang ating susundan. Ngayon, sa paggupit naman po, ay ganun din ang ating gagawin. Itutupirin. Gugupitin po muna natin itong ating laylayan at saka po natin itutupi. At saka na po natin gugupitin yung ating back pattern. Sulatan lang po natin ito ng front.
At ito naman po ay back. Ito na po ang ginawa natin na pattern ng pantalon. Hindi po talaga kami naglalagay ng allowance sa pattern dahil kapag nag-grading po tayo o nag-sizing ay hindi po pwede na may allowance yung pattern. Naglalagay lang po kami ng allowance kapag nile-layout na po namin sa tela. Sana po ay naibigan ninyo ang ginawa naming tutorial video ng paggawa ng pattern ng pantalon. Paki-subscribe na rin po at paki-share na rin po. Maraming salamat po.